So hello guys, welcome to my video for today. So ito gawa lang ko ng maikling video. So yung gagawin ko ulit na video about sa kababayan nating si Kai Sotto ang iniidolo natin na si Kai Sotto. Kasi ngayon talagang maraming nagpo-post ngayon ng mga fake news about sa kanya, nakapasok na siya sa NBA. Pero ako talaga, gusto ko talaga siya makapasok sa NBA kasi gusto ko rin talaga makakita ng pure-blooded Filipino NBA player na maglalaro sa basketball sa Amerika. Kasi ako, basketball fanatic talaga ako. Isa rin ito sa mga inaabangan ko noon na makapasok sa NBA, si Kai Sotto. Kasi sa katotohanan, siya lang talaga yung pag-asa natin ngayon para magkaroon ng purong Pilipino na makapasok sa NBA. Pero kahit paano, maganda na yung pinakita niya at napakagaling niya sa mga laro niya. Lalo sa Gilas, talagang napakinabangan siya ng gusto ngayon. Tingnan mo nung tinalo nila yung New Zealand. Pero kung para sa akin, kontento na ako sa laro niya. Pero kung mag-improve man, mas maganda. At kung ano man yung marating niya, sabi ko nga sa inyo sa mga nakaraan kong video, maging proud na lang tayo sa kababayan nating si Kai Sotto. So, umpisahan ko na siya guys. Para makapasok sa NBA, si Kai Sotto, kailangan niyang sundin ang ilang hakbang at magpakita ng... sandali. Ulitin ko nga, biglang lumabas yung picture ni Kai Sotto. Para makapasok sa NBA, si Kai Sotto, kailangan niyang sundin ang ilang hakbang at magpakita ng natatanging talento at dedikasyon. Narito ang ilang mga hakbang na maaaring makatulong sa kanya. Magpakita ng galing sa international competition, ang perform ng mahusay sa mga international tournament tulad ng FIBA at Olympic qualifying tournaments at makakatulong upang mapansin siya ng mga NBA scouts. Maglaro sa NBA Summer League. Ang paglahok sa NBA Summer League, ito lumahok na nga sa Orlando Magic noon ay isang magandang pagkakataon upang maipakita ang kanyang kakayahan laban sa iba pang mga aspiring NBA players. Mag-improve ng skills, patuloy na pagbutihin ang kanyang mga kasanayan, lalo na sa shooting, defense at basketball IQ. Ang pagiging versatile at pagkakaroon ng malakas na work ethic ay mahalaga. So, ito. Networking at connection. Ang pagkakaroon ng tamang koneksyon at pagkuha ng tamang ahente na makakatulong sa kanyang karera ay mahalaga rin. Yun nga. Pagiging consistent. Ang pagiging consistent sa kanyang performance sa professional leagues tulad ng B-League sa Japan ay makakatulong upang mapansin siya ng mga NBA teams. So ayun na nga. Kai Sotto ay patuloy na nagpapakita ng dedikasyon at determinasyon upang makamit ang kanyang pangarap na makapasok sa NBA. Sa kanyang kasalukuyang pagganap at patuloy na pag-improve, may malaking tsansa siyang makamit ito sa hinaharap. May iba ka pa bang gustong malaman? Yan siya, nasa Kusigawa ay alpas pa rin siya, Kai Sotto. So ayan guys, yan yung sagot dyan. Yan yung nasurvey ko, yan yung nalaman ko sa Pero sa akin, saludo na ako kay Kai Sotto. Sana makalaro talaga siya at matupad niya yung pangarap niya na maglaro sa NBA. So hanggang dyan lang aking video for today guys. Maraming salamat guys.